Magandang oras mga ka-good news. Meron tayo bigyang reaksyon ngayon. Ito yung pahayag at saloobin ng dating Senador Juan Ponce Enrile tungkol sa Pugo. Narito ang ulat, 24 oras. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbibigay ng lisensya sa mga POGO. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ayan. I agree with the president. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Diretsahan ang pahayag ni Chief Ayan. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nang humarap sa Kamara. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na itinanggi namang may pogo roon. Ito na nga ang dahilan kung bakit narito ngayon sa hot seat sa Senado itong si Juan Ponce kasama yung kanyang anak dahil sa merong pinupukulo sa kanila na isyu na meron daw pugo doon sa kanilang nasasakupan na lugar. Kaya ito, kinaklaro nila na wala kasi ayon kay Juan Ponce Enrile ay sisipain niya. He will kick out pugo out of the country kung siya yung naging presidente. At bakit nga ba ang dating Pangulo ay pinapasok dito ang pugo na doon naman sa Cambodia, sa Malaysia, Indonesia, Singapore ay hindi yan nakapasok dahil money laundering talaga ang kumpanyang ito. At dito sa Pilipinas, namayagpag siya ng mga nasa 4 na taon na. Kaya matagal na ito na sindikato na nag-operate. Alam naman natin na mayroong mga hati ang ibang mga opisyal diyan. Pasintabi sa hindi kasama diyan sa illegal na mga gawain na yan. Pero meron talagang yumayaman na mayor, gobernador, congressman at senador sa pugo na yan. At lalo na yung pinaka-leader, di ba? Yung nag-approve niyan ay talagang milyon-milyon ang hati niyan. Balikan natin ang news ng 24 oras. I want to categorically state that there are no POGOs Ayan. in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Ayan. May komento rin ng mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Ayan nga. Central Asia, and we adopted it here. Bakit? And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac, and without Pagcor being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Ito nga ang pinakatanong na bakit pinapasok dito ay sa mga kapitnasyon natin, sa mga kapitbahay natin ng mga bansa ay umaayaw sila sa pagpasok ng pugo. Kasi yan naman talaga ay money laundering company at maraming illegal na mga ginagawa. Kaya Pilipinas lang tumanggap. Bakit kaya? Alam nyo na ang sagot niyan. Di ba mga ka-good news? At ang masama diyan kasi pinapasok sila dito na alam naman natin na parang mikrobyo yan. Tapos hindi natin binabantayan. Hindi binabantayan ng gobyerno. Pinabayaan. Pinabayaan lang doon sa kanilang compound. Doon sa kanilang binibili na lupain na nagtayo sila ng mga building at parang mayroong silang parang may autonomy na, hindi na sila nakokontrol ng gobyerno. Kaya nang sumiklab itong campaign ni BBM against Pugo ay ni-raid nila, pinasok lahat ang Pugo na yan. Doon naman sa China ay wanted din ang mga ng mga tao na yan. Ang namamahala diyan, yan ay mga fugitive, hinahabol din yan sa China. Kaya dapat lang sana ay hindi pinapasok dito. Marami namang investors na hindi ganyan ang mga modus. Dapat yung tinanggap natin
pinipili natin yung pumapasok na mag-invest dito sa Pilipinas. Huwag yung pira-pira lang. Kasi ang yumaman dyan ay yung mga tao na nakaupo ng panahon na yun, ng pagpasok ng Pogo. At ngayon, bagong gobyerno, yun ang naapektuhan. Pag-boom nitong Pogo ay tinamaan ng bagong gobyerno, di ba? Kaya nag-iwan ng salot. Nag-iwan ng salot yung umalis na yung naunang panggobyerno. Nag-iwan siya ng problema, ng dumi. Dumi sa lipunan. Yan yung Pogo. Akala ko ba natapos na itong sa Bamban at sa Purak. Kasi sabi ni Enrile ay nandyan pa rin daw. Ewan natin kung totoo ba yan. Pero balita natin ay ni-raid na lahat eh. Kaya siguro wala nang nag-operate ngayon na Pogo. Kasi dineclare na ng presidente na bawal na ang Pogo. Ang problema dyan ay binago nila ang pangalan ng Pogo para kapag ito'y marehistro sa Exchange Commission ay iba na ang pangalan nito at hindi na ito wanted. Pero ito pa rin ng mga tao ang nagdadala niyan. Yan ang problema. Kaya dapat ay ikulong lahat ng mga dyan, nagmamanage sa Pogo para hindi na yan mag-operate pa sa ibang pangalan at ibang modus na naman, iba na namang front na sasabihin, ibang nature of business, pero yun pala, ganun pa rin. Pogo pa rin yan. Kaya dapat ikulong ang mga opisyal niyan para hindi na yan babalik. Okay? Para mamatay ang punong kahoy, putulin na yung mga ugat. At kung buhay pa rin, putulin yung katawan ng kahoy. At kung buhay pa rin, ay sunugin. Di ba? Para wala na. Hindi na yan muling mabubuhay pa. Okay, tapusin natin ang balitang ito. 24 oras. Do you believe that Executive Order number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Okay. Mistake nga. Because all the powers was transferred to PAGCOR. Yes po. Grabe naman tong pagkore, no? Lahat ng pala, power and jurisdiction ay kontrolado ng PAGCOR ang off-gaming Pogo. Kaya nahirapan ang gobyerno pag-control niyan hanggat na na raid at dineclare ng presidente na itigil o stop na itong operation ng Pogo. At hanggang dito na lamang tayo mga ka-good news. At sa susunod natin na episode ay narito na si Harry Roque, isasalang na sa Senado para sa mga tanong sa kanya. At dito mapanood natin kung tama yung kanyang mga sagot. Baka mapareho ito kay Alice na ang sagot ay lumaki sa farm at hindi ko alam. Alright? So ako'y magpaalam na. God bless the Philippines at ingat kayo sa bayanang Pilipinas.